Confirmed yung ginawa ni Alden at ng kanyang pamilya, mga kasembreros. Tapos, confirmed din itong kay Kath, no, yung kanyang pinost, mga kasembreros. Yan at mga pang items sa vlog ito. Nagpapayat pala si Alden, no. Unahin ko itong vlog, itong pinost ni Alden kahapon na nagbisikleta siya. Tapos, sabi niya dito ay bago daw pumunta ng work ay mag-bike daw muna, no, mga kasembreros. So, parang nagpapayat talaga siya, mga kasembreros. Cycle muna before work, sabi niya ganoon dito, mga kasembreros. So, pinost na rin ito sa kanyang Instagram account. Naka-white na outfit. Siya Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos, yung Colnago na dilaw. Yung kanyang ginamit na bike, mga kasembreros. So, mamaya pe-play ko ito. Palagay ko si Christopher Martin, yung kanyang kasama dito na nagbisikleta. Grabe, ang bilis, ang bilis ng kanyang, ng kanyang pagpapatakbo. Mga napansin ko talaga ito yung pagpapapayat ni Alden, mga kasembreros. Kasi nung nakaraan, di ba, parang siya, parang buffy si Phenomenal Box Office Cinema King. Medyo mataba-taba siya dati, no, o naman nakaraang buwan. Tapos ngayon ay pansin talaga yung kanyang pagpapayat, mga kasembaka. He is doing a project, mga kasembreros, na related sa or dapat na parang nare-require siya ba na magpapayat, mga kasembreros. So kasi di ba dun sa may Hello Love Goodbye dati ay in-advisean siya na magpapayat ka ng konti. So ganoon, mga kasembreros. Tapos may pinost din siya sa kanyang Facebook, no, itong endorsement niya sa barley, mga kasembreros. 3 hours ago, keeping energy levels high and wellness on point. Nothing beats starting the day with a glass of amazing pure organic barley drink. So tapos pictures ni soy tea na hawak-hawak ang barley tea. Alam, napakaganda tong barley. Ako, gumamit din ako nito one time kasi sobrang mahal. Kaya hindi na ako nakapagpatuloy ng paggamit. Kasi siya, very organic at saka healthy. May mga, parang nakakapagpa-prevent siya ng mga sakit, mga kasembreros. Itong barley na organic drink, mga kasembreros. So, yun, try nyo rin po. Talaga nag-promote na ako dito. Tapos yung kay Kath pala, confirmed pala, no, na sa bench nga yun, mga kasembreros, yung pinost niya sa kanyang Instagram at Facebook. So, itong bench niya ay may mga random outfit siya dito na na sinuot-suot, mga kasembreros. So, parang random outfits ito, mga kasembreros, yung kanyang sinusuot dito or sinuot. So, grabe, no? Kasi nung nakaraan, parang sina Alden ang parang by batch sila, mga kasembreros, yung bench. Kasi alam naman natin na sina Alden at si Kath ay part ng bench TM, no? Bench TM family, mga kasembreros. So, si Kath din, no, nagpapayat or pumapayat din siya, mga kasembreros. So, silang dalawa ay pareho nagpapapayat. Sana ay step na ito para sa kanilang bagong project na magkasama. Hoping and praying, mga kasembreros. Tapos, si Alden pala nag-post siya sa kanyang Instagram. Bumati pala siya ng birthday kahapon kay Sir Aga Mulak, no, mga kasembreros. So, kasama pala niya si Aga Mulak kahapon. Tinag niya dito si Aga Mulak 317 sa kanyang sa kanyang Instagram post, mga kasembreros. So, parang nag-join na pala si Aga Mulak sa kanilang, grabe, no? Healthy living din si Sir Aga Mulak, mga kasembreros. So, ang birthday ni Sir Aga Mulak ay August 12, 1969. So, grabe, 57 na pala si Sir Aga Mulak, no? Parang kailan lang ay magsi-senior na siya 3 years from now. Mga kasembreros. So, yun, August 12, 1969 ang birthday ni Sir Aga Mulak. So, kahapon, yung kanyang kaarawan, mga kasembreros. So, talagang, parang close na rin sina Aga Mulak at saka si Alden Richards. Kasi nga, ay nag-join siya sa cycle team or cycling team ni na Alden Richards, mga kasembreros.
So, ano kasi, no, parang nakakadala ng impact no si Alden, mga kasembreros, yung mga advocacies at campaigns niya. So, good job, no, kasi yung influence talaga ni Alden ay good influence naman siya, mga kasembreros, kung kaya marami na nag-join sa kanya, no, when it comes to fitness. So, yun na sabi niya, thank you for joining us, sabi niya, mga kasembreros. Tapos, may pinost pa si Alden dito sa kanyang Instagram ng mga random videos na gumagawa siya ng documentary niya na Rebuilding Broken Rooms, mga kasembreros. So, this was posted by Sparkle Jimmy Artist Center and then reposted ni Alden sa kanyang Instagram story. So, maraming salamat kasi talagang namulat yung ating mga mata when it comes dito sa educational status, mga kasembreros, ng ating bansa. So, talagang need talaga ng Actually, parang matagal na problema ito, no, mga kasembreros. Itong educational system natin sa Pilipinas. Medyo nagkaroon na ng siguro sa may ibang mga administrations ay nagkaroon ng ginhawa ng konti, pero bumalik na naman siya, mga kasembreros. Tapos si Kath pala, ito, nagbati pala siya ng 17 years sa IV clinic, mga kasembreros. So, sabi niya dito ay parang 17 years of building confidence, 17 years of innovation, 17 years of trust, and we are giving away 17% of your favorite IV treatments. So, parang meron silang promo, mga kasembreros. Mamaya piplay ko ito. May promo sila na magkakaroon sila ng 17% na discount, mga kasembreros, sa kanilang IV treatments. Tapos, ito dito, nagkaroon pala siya ng turnover si Alden ng pagiging Hermano Mayor, mga kasembreros. So, last 2022, siya yung Hermano Mayor. Tapos ngayon, or next year, ay siya ulit, mga kasembreros, no? Parang related ito sa simbahan na kanyang gagawin, mga kasembreros. Tapos may hawak-hawak siya na itong parang hindi ko lang tawag dito, sa parang baton or something na sa simbahan ni na Father, mga kasembreros. So, exciting din ito na gagawin ni Alden. Tapos, yun, confirmed pala yung ginawa nila Alden, ha? So, doon sa may, parang sabi ko na may special occasion na pinuntahan si na Alden kasama si Lola Linda. So, ang nangyari pala dito ay nag-celebrate si Lola Linda ng kanyang 90th birthday. So, grabe, no? Ang taas ng edad din ni Lola Linda, mga kasembreros. So, may mga random photos dito ang Fulkerson family. And Reyes family na rin siguro, mga kasembreros. So, kasi di ba Reyes naman si mama niya palang Reyes, mga kasembreros. So, hindi ko na alam kung ano yung apelyido ni Lola nila, no? So, dito ay kaya pala blue yung kanilang suot dito, mga kasembreros. Akala ko kasal. No, ito pala ay birthday ni Lola Linda, mga kasembreros. So, yun, random photos ito ng masaya at loving family ni Alden, mga kasembreros. So, sobrang cute lang nilang pagmasdan. So, grabe, no? Si Lola naman ay naka-green. Tapos yung sila Alden naman ay naka-blue. So, hindi ko alam kung bakit green siya, no? So, dapat blue rin. Talagang decision tayo, no? So, yun, no? Happy birthday, Lola. So, nakambir. Bonus na lang po talaga ang gantong edad, mga kasembreros. So, ang lolo ko po ay 93. So, si Lola naman ay 90, mga kasembreros, no? I-share ko lang kasi pareho sila ng, parang line of age, mga kasembreros, ni Lolo Pinong ko. So, 93. Tapos si Lola Linda ay 90. So, nasa 90s sila, mga kasembreros. So, yun po, no? Talagang nakaka-bless, no, ang family ni Alden, mga kasembreros. So, big celebration ito kasi syempre 90th birthday, no? Mga kasembreros. And then, si Kath naman, may pinost dito ang isang admin ng picture nila ni kuya niya John Valle, no? Habang nasa dressing room si na Kath and John Valle, mga kasembreros. So, ito po ay parang
yung time na binibihisan si Kath ng para sa endorsement niya na dito na Bench TM mga kasambreros. So parang nag-selfie sila sa mirror selfie mga kasambreros. Tapos si Alden naman nag-post din siya sa kanyang Facebook pala ha, itong CDO Carne Norte or CDO Home Style Corned Beef mga kasambreros na kanyang endorsement. So what are you having today? Classic comfort or a chili garlic kick. Now, 2 ways to enjoy juicy sarapin beef na try mo na sabi dito, no? So hindi nagpapaawat, no? At ayaw patigil ng Kath din sa kanilang mga brand endorsements mga kasambreros. So sobrang lupit lang ng dito ng Kath din mga kasambreros. Tapos may isang video dito na parang ito naman yung time na parang separate video ni Kath mga kasambreros for Bench TM na kung saan ay ginawa siyang short hair. Tapos yun, posing si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So medyo daring lang yung ibang niya dito, ibang suot. Nako, bakit ganyan ka katreng? De joke lang po, decision ko yan ng syempre no, ng management or ng organizer ng Bench mga kasambreros habang sila ay nagsushoot. So yun po. Tapos yun, next item natin, this will be the last one actually, no? So yung verse ni Alden, nag-post siya ng verse of the day sa kanyang Instagram. Sabi niya, but if we walk in the light as He is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So yun siya, no? Talagang dakila ng Diyos because He is our light. Maybe nasa moments tayo ng problema, ng challenges, ay ang ilaw natin at ang ating pag-asa ay ang ating Diyos, no? Si Lord Jesus Christ mga kasambreros. So talagang hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa because our hope is alive mga kasambreros. Tapos, you know, that ends our Kathleen items. Ipi-play ko itong ibang videos dito, no? Especially itong kakulitan ni Alden. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Good morning, boss! Cycle muna before work, yan! 17 years of building confidence, 17 years of innovation, 17 years of trust, and we are giving away 17% off your favorite IV treatments. Yay! Sobrang ganda ng ating Word of God. Isa ito sa napakagandang nangyari sa kasaysayan ng tao, sa kasaysayan ng mundo, sa kasaysayan ng heaven mga kasambreros. Ang title natin ay Nabuhay Muli si Jesus. Grabe no? 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, we believe that Jesus died and then came to life again. Ito siya, no? Because we believe this, we know that God will bring to life again all those who belong to Jesus. Grabe, napakaganda ito mga kasambreros. Ang mga tao, kunwari hindi tayo nanampalataya kay Lord Jesus Christ, tapos hindi sila naniwala na nabuhay muli si Jesus Christ after 3 days mga kasambreros. So, kasi ang paniniwala ito, if we believe in the Lord Jesus Christ, so we believe na isinilang siya sa pamamagitan ni Virgin Mary, tapos nabuhay, tapos ipinako sa krus, no? He lived a sinless, he lived a holy life mga kasambreros, tapos namatay siya, tapos ikatlong araw ay nabuhay mga kasambreros. After, he, or parang bumalik siya sa bumalik siya sa langit, no? Sa kanang bahagi ng trono ng kanyang tatay at Diyos Ama mga kasambreros. So, yun, no? Kung hindi tayo naniwala sa truth na ito na siya po ay nabuhay muli after 3 days, ay kulang yung ating pananampalataya. Kulang yung ating belief mga kasambreros kay Lord Jesus Christ and to the entire Christian faith mga kasambreros and the entire Bible itself.
nabuhay ng he shared the gospel, he shared the kingdom of God the Father, his agenda, yung pinaka main agendum niya mga kasembreros sa ibahagi ang kaharian, no? At ipakita sa mga tao, ipakita at ilarawan kung gaano kaganda, kung he compared yung kingdom ng kanyang ama, kung anong kung ano yung description and so on mga kasembreros. So marami siyang metaphorical examples or metaphorical comparisons na ginamit to describe yung kaharian ng kanyang tatay. So after he did his ministry, namatay siya sa krus, pinako siya sa krus mga kasembreros, and then namatay, and then sa ikatlong araw ay nabuhay mga kasembreros. So dapat ganun po yung ating paniwala, no? That he rose again from the dead. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, we find a reassuring statement that the hope that we have in Christ. The Apostle Paul wrote this letter to the Thessalonian church during a time when many of them were concerned about their loved ones who had died. So kasi 'di ba tayo kapag syempre namatay na tayo, yung pamilya natin na namatay na, so we were concerned about, no? And we are concerned about this event kasi pag namatayan tayo, syempre alahan natin yung mga kasembreros. So we are grieving, no? Ito yung pinakamasakit na mangyari sa atin, yung tayo po ay mamatayan ng minamahal sa buhay. So ito po yung time na parang ipinapalala ni Apostol Pablo, no, sa mga Thessalonians, mga kasembreros, na yes, mamamatayan tayo, pero yung ating buhay po ay kung namatay si Lord Jesus Christ noon, tapos sa ikatlong araw na buhay, He came to life again, He resurrected from the dead, so He will also bring, bubuhayin niya muli mga kasembreros, yung mga taong nanampalataya, no, kasama siya mga kasembreros. So, nireassure ni Apostle Paul na hindi tayo forever namamatay or hindi tayo forever patay, or even those ancestors that we had mga kasembreros na namatay na. So hindi siya habang buhay. It's kapag tayo po ay manampalataya ni Kristo, no, kapag tayo po mamatay ay bubuhayin niya tayo muli sa kanyang takdang panahon, no. Only God the Father knows mga kasembreros. So ganun po siya. Kasi yung tao, di ba, syempre lahat tayo mamatay mga kasembreros. But the question is, how did we live sa mundong ito? Nabuhay ba tayo na sinunod ang kalooban ng Diyos? Nabuhay ba tayo na may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, no? Ganoon siya mga kasus. Kasi kung wala, ay delikado, no, mga kasembreros, ang ating kaluluwa. They were worried about what would happen to these believers who had fallen asleep in Jesus, essentially referring to those who had died in their faith. So, fallen asleep, no, yung namatay na mga kasembreros. So, ito yung parang nabanggit dito. Sa ibang terms kasi ay sinasabi ni Lord Jesus Christ na lang siya, natulog lang yung mga taong namatay na, which in fact ay namatay naman talaga, pero yung term ay ginamit na falling asleep lang kasi alam ni Lord Jesus Christ na bubuhayin niya muli or gigisingin niya, no, yung mga taong nabuhay kasama or nabuhay na may pananampalataya sa kanya mga kasembreros. So, yung kaluluwa ba, no? Hindi yung physical. The concern was rooted in the lack of understanding of the resurrection and eternal life that Christ promises us. So, yun. Kasi nagkulang din ng pangunawa, no? Yung mga taong during that time. That is why Apostle Paul reminded the people or Christians in Thessalonica na ganun ang mangyayari, no? Yung resurrection and eternal life. So, ang resurrection ni Lord Jesus Christ ay connected, no, doon sa eternal life mga kasembreros na ipinangako sa atin ni Hesus Kristo. So huwag natin isipin na forever tayong ganyan, so, parang pag namatay tapos ang kaluluwa sa pupunta. So may kalalagyan talaga because God created. Grabe, no, alam nyo, napakalalim ng buhay. So isipin nyo after 1 million years, sana tayo. So di ba parang ang lalim ng buhay, it's not just about here. It's not just about here and there mga kasembreros. May malalim na purpose, may malalim na reason mga kasembreros kung bakit tayo nasa mundong ito. Kung tayo pa ay nabubuhay ng parang mababaw yung ating paunawa about life, no, it's time to open our Bible, it's time to follow Christ, it's time to decide, no, it's time to make a right choice. Let's follow Christ, let's obey Him, let's do His will mga kasembreros. So yun po yung nararapat at yun po yung tamang gawin natin from this point, no, kung hindi pa tayo mananampalataya ni Kristo. Kung kaya sa ating pagbabasa for example ng Biblia or para sa ating
sa ating Christian journey, no, may pananampalataya tayo kay Lord Jesus Christ, it's really important na magkaroon po tayo ng tamang understanding, na tamang pangunawa ba, bakit yung ginagawa to? Bakit ko ginagawa to? Bakit yung ginagawa to? So, bakit ako naniniwala kay Lord Jesus Christ? So, ganun ba? So, it's really important, no, na magkaroon talaga tayo ng study time, na pag-aaral talaga ng salita ng Diyos, mga kasembreros. It's not just about reading, no, it's understanding, mga kasembreros talaga. Kasi, mahalaga yan, no? Pwede mo ipasa yan, pwede mo ituro yan sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong mga pamangkin, kaibigan, and so on. So this assurance is foundational for us as Christians. We believe not only in the death of Jesus but also in His resurrection, which is the hallmark of our faith. So hallmark siya, mga kasembreros. Kumaga pa foundation, no, na si Lord Jesus Christ po ay nag-resurrect, nabuhay muli. So imagine niyo kung hindi nabuhay muli si Lord Jesus Christ. So wala tayong buhay ngayon, no, mga kasembreros, because si Lord Jesus Christ po ay kunwari hindi nabuhay muli. So nakadepende lahat, no, kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. The resurrection of Jesus is not just a one-time event, it has cosmic significance. Through His victory over death, Jesus has opened the door to eternal life for all believers. Grabe, no? Dahil dun sa tagumpay, no, sa victory over death ni Lord Jesus Christ, ay binuksan niya yung pinto papunta sa eternal life. Kasi sarado yan dati, no? Yung heaven po ay sarado, mga kasembreros. Kung kaya, hindi lamang siya one-time big event, mga kasembreros, sa human history. It also has cosmic significance, mga kasembreros, and to the entire humanity, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa heaven, mga kasembreros, or sa spiritual kingdom. So grabe, no? Kung kaya it's really important talaga as breathing, yung pangunawa at saka lalim na understanding ng buhay, mga kasembreros, so that life is found in the Lord Jesus Christ. This good news lifts our spirits and gives us hope as we face our own mortality and the mortality of those we love. So, grabe, no? So, kasi tinitinan ko nga rin, di ba, minsan nanay natin, kapatid, so lahat tayo mamatay. So, lahat tayo magkikita-kita sa heaven, mga kasembreros. So, dapat isipin natin na ganoon, no? Hindi lamang tayo magsasama sa mundong ito. Kasi kung iniisip lang natin na we are forever sa mundong ito, ay medyo mababaw, no? Yung ating pangunawa about life and the life in the eternity, mga kasembreros. So, yung mga lessons na dapat nating matutunan talaga yung essence of Christian belief. No? Kailangan matutunan natin yung bakit nga ba mahalaga ito hindi mahalaga, so that we can have our prioritization list. Kasi ang tao ganun nagiging imbalance yung schedule niya bawat araw. Kunwari, trabaho lang siyang trabaho, walang siyang time sa Biblia, walang time sa panalangin, walang time sa family, kasi hindi niya naunawaan yung prioritization, no? Step number 1, step number 2, agenda number 1, agenda number 2. So parang ganoon siya, mga kasembreros. So ganoon siya. Key phrases like Jesus died and rose again are crucial to our faith. These actions are the cornerstone of Christianity. When we reflect on His death, we think about that love He showed by sacrificing Himself for our sins. So walang question sa grabing pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ang question is, anong ginagawa natin dahil grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin? So, another lesson is, one essential lesson we derive from this verse is the significance of embracing the hope of resurrection. So, may pag-asa. May pag-asa tayo, mga kasus, because Jesus Christ rose from the dead. So, tayo rin po ay binigyan niya ng pag-asa, no, na mabuhay muli. Kapag tayo ay mamamatay, mga customers, physically. So, spiritually, mabubuhay tayo kasama niya sa heaven. So 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 is a powerful reminder of the wonderful life we have in Christ. When we believe that Jesus died and rose again, we can be assured that those who have died in faith will also rise again. So, yun, no, tayo, and then yung family natin, and then yung ancestors natin, kahit na yung mga nasa lineage natin or sa family background natin na hindi na natin nakikilala siguro, no, mga kasamaras ay bubuhayin muli ni Lord Jesus sa tamang takdang panahon. Alright? So now sa ating Word of God, na po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at tamang thinking or understanding about the resurrection of the Lord Jesus Christ. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po.
I love you.